Ayan po mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, eto na. Isinapubliko na po, ipinakilala na po sa publiko mga kabida, ito hong apat na mga dating miyembro po ng Brave 18, mga kabida. Okay, mga dating sundalo po ito, mga dating bodyguards, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida. Okay? Nag-recant po sila mga kabida ng kanilang naunang payag, naunang isiniwalat dun sa kanilang affidavit po, mga kabida. Okay? Now, babasahin ko muna itong post ng Ang Balita Ngayon. Okay? At magre-react ko tayo dito, mga kabida. Mukha ng apat na bumaliktad na dating sundalo, isinapubliko na po, mga kabida. Isinapubliko na ang mga larawan ng apat na dating sundalo na kabilang sa Brave 18 at nag-recant sa kanilang mga naunang salaysay kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme, mga kabida. Okay? Inilala ang apat na sina. Ito yung mga larawan po nila, mga kabida. Okay? Papakita namin sa inyo. Robert Waupan, Cecilio Laroder Jr., Benny Bulontate at Bernard Tube. Ayan. Nauna nilang binawi ang kanilang mga affidavit na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad sa umano'y paghahatid ng maleta ng pera. Sa kanilang mga bagong salaysay, inilahad ng apat na napilitan o na-pressure umano silang lumagda sa mga naunang affidavit. Kabaliktaran nito, sinabi ni Attorney Levito Baligod na mayroon umano silang mga hawak na ebidensya, mga text messages at voice recordings tungkol sa sinasabing alok na pera sa apat para bumaliktad na anyay umabot sa 25 million pesos po, mga kabida. Hindi naman po binanggit dito ni Attorney Baligod kung ang 25 million pesos ba ay bawat isa, mga kabida, o para po ito sa apat, mga kabida. Pero kahit na, 25 million pesos is 25 million pesos. Napakalaking halaga po yon. Okay? Kung tig 25 million pesos po sila, mga kabida, malulula talaga sila dito sa pera na ito. Okay? Kahit sino po siguro, mga kabida, kung merong offer na ganung halaga po, ganung kalaking halaga, mga kabida, malulula talaga. Okay? Posible hong bibitaw yan, mga kabida, po, bumigay. Okay? Sa hirap ng panahon po ngayon, okay? May posibilidad na bibigay yon. Pero sapat na ba yun na dahilan, mga kabida, para lang po ibenta yung prinsipyo po? Sapat na ba yung dahilan para baliwalain po yung ipinaglalaban po, nila, mga kabida, po? Kaya nagalit po yung leader po ng Brave 18, mga kabida, dahil kumbaga sinayang po ng apat yung kanilang ipinaglalaban po, mga kabida, ibinenta po nila yung kanilang prinsipyo po, okay? Alam naman po siguro ng apat okay? Nung pumasok po sila sa kontrobersiyan na ito, nung nagdesisyon po sila, mga kabida, na ilantad itong kanilang nalalaman po patungkol ho sa issue po ng corruption, patungkol po sa pagdi-deliver po ng mga maleta po, mga kabida, na puno po ng pera, mga kabida, sa iba't ibang mga personalidad, na meron pong kakibat na pressure, pananakot, panggigipit, di ba? I'm sure alam po nila yon, na-anticipate na po nila yon, mga kabida. Pero bakit po sila nagdesisyon na lumabas? Okay? At isiwalat kung ano man po yung kanila kung nalalaman. Dahil, unang-una po, alam nila, mga kabida, na ang katotohanan ay kailangan hong ipahayag. Okay? Isiwalat po sa publiko na ito na po ang nangyari po sa ating bansa, mga kabida. Hindi po ako naniniwala po dahil meron pong inoffer na pera sa kanila, kaya sila lumantad. Unang-una, wala hong pera si Attorney Baligod Okay? Pangalawa, ang kanilang binibintang po, mga kabida, na ang financial daw nila, ito kung si Mike Defensor. Mantakin nyo, 18, 18 yan sila.
mga kabida. And do you think kakagat itong mga taong ito, ano, kung kukunti lang po yung pera na kanilang tatanggapin? Okay? Mga kabida, ano po? Tsaka pangalawa, ilang beses po, mga kabida, sinabi po ng mga taong ito, itong miyembro po ng Brave 18, ano, hindi lang po dito sa apat na ito, ano, i-generalize ko na lang po. Okay? Brave 18. Sinasabi po ng Brave 18, mga kabida, every time na meron pong question, okay, during press conference, kung sila ba ay binayaran, kaya sila lumantad, itinatanggi po yan nila, ano, mga kabida. Walang katotohanan na sila po ay binayaran eh. In fact, isiniwalat pa nga, ano, ni Attorney Baligot na meron pong na-hospital po sa isa ho sa kanilang mga miyembro, okay, na naghirap po kung paano ho erase yung pera para lang pambayad doon sa ospital, ano, mga kabida. Kung totoong binayaran ito, mga kabida, bakit po sila nahihirapan para lang po maghanap ng pambayad po sa ospital? Buti na lang meron pong mga donors. Okay? See? At paulit-ulit po nila sinabi, mga kabida, na sila po ay lumantad dahil alam po nila ang katotohanan. Lumantad po sila dahil sa pagmamahal po nila sa inang bayan, ano, mga kabida. Tapos ganito na lang. Okay? Mayroon po tayong nabalitaan na mayroon na pong bumaliktad. Although alam na po nila yon, bago pa sila bumaliktad, mga kabida, meron na po silang nalalaman na meron pong negotiations daw na nangyari. Okay? Yun nga sinabi ni Attorney Baligod ano, na ang negosasyon po ay unti-unti po itong tumataas ang presyo, ano, mga kabida. Mula sa 5 million, naging 10 million, ano, mga kabida, hanggang umabot po sa 25 million pesos po. O, sino po ang hindi malululad dyan sa pera na yan, mga kabida, ano po? So, ibig sabihin, mga kabida, itong apat po, hindi ako naniniwala po na itong apat lang po ang nagkaroon po ng negotiation o offer, ano, mga kabida. For sure silang lahat po. Pero it goes to show na itong apat mahina po ang loob. Dahil bumigay ano, mga kabida, samantalang itong 14 po ay hindi. Alright? Hindi po sila bumigay at pinanindigan po nila, mga kabida, yung kanilang prinsipyo dito, ano. Alright, kaya nga galit na galit itong kanilang leader kasi hindi po niya matanggap, ano, mga kabida, na sa kabila ng kanilang pagsama-sama po, mga kabida, okay, sa hirap, alright, iniwanan po sila ng basta-basta po, ano, mga kabida, ano po. Alright, kagaya nilang po sa nangyari po sa Brave 18. Kinasuhan po sila, di ba? Inaresto po sila, mga kabida. Okay, matagal po silang na-detain dahil matagal po silang nakapiyansa po, ano, mga kabida. See? Yun. Sample po yun sa kanilang nararanasang hirap po, ano, mga kabida, pressure. Alright? So, depende na po yan, ano, mga kabida. Since decision po yun ng apat, okay, na bumaliktad, okay, so it's up to the people na ngayon, ano, kung sino po ang paniniwalaan po nila, mga kabida. Ito hong apat na bumaliktad, nag-recant ng kanilang statements, okay, o itong 14 na tinayuan po nila, no? Pinanindigan po nila, mga kabida, yung kanilang nauna hong sinabi. Okay? Laban dito sa mga personalities, ano, na nabigyan po nila ng mali-malitang pera po, ano, mga kabida. Okay? Na puno po ng pera. Okay? Millions of pesos po, ano, ang halaga ng pera na isinilid po sa maleta, ano po, mga kabida. So, ang mangyayari po ngayon, ano, mga kabida, it will be the words coming from the remaining 14, okay, mga kabida, at itong words mula sa apat na bumaliktad, ano, na nag-recant po ng kanilang mga naunang salaysay po, ano, mga kabida. Sino po ang paniniwalaan po ng taong bayan sa kanilang dalawa, ano, mga kabida? Siyempre naman, kung ang tatanungin po dito, yung mga meron pong simpatya po, ano, sa kasalukuyang administrasyon, maniniwala talaga sila dito sa apat po, ano.
Okay? Sasabihin po nila mga kabida na ang apat po ang nagsasabi po ng totoo. Okay? Lalong-lalo na po yung mga isinangkot po, mga kabida, ng grade 18. Sasabihin talaga nila mga kabida dito sa mga may simpatya po, sa administrasyon at mga pangalang isinangkot na tama po ang apat na mga dating sundalo. Okay? Na nagsisinungaling po yung grade 18, mga kabida. Yun yung magiging narrative dyan, mga kabida. Po. So, depende na po yan, mga kabida. Basta ito lang, evidence matters. Kung meron man pong ebidensya po mga kabida, na nagpapatunay na totoo po ang sinabi po ng Brave 14, okay, at kasinungalingan po itong sinabi po ng apat na mga dating sundalo, depende na po yan, mga kabida. Sa evaluation at pananaw po ng taong bayan, kasi at the end of the day, ang taong bayan pa rin ang magdedesisyon, mga kabida, kung sino po ang paniniwalaan po nila. Okay, dito ho sa issue po ng maleta delivery scheme, mga kabida. Basta, nakatatak na po yan sa taong bayan po, mga kabida, na meron pong mga personalidad na nasa likod dito ho sa flood control project scam, mga kabida. At yung sinasabi hong maleta delivery scheme, may naniniwala po ang tao dyan, mga kabida. Okay? It's a matter on how to prove kung sino-sino po ang involved po dito, Okay? Darating tayo dyan, mga kabida. Darating po tayo dyan, Okay? At malalaman natin, mga kabida, kung sino talaga ang mastermind at sino po ang mga binibigyan po, at nakinabang sa billions of pesos po, na pera mula sa taong bayan. Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po siya, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.